balikan po natin yung pag-aresto po kay Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayong araw po kasi, nagkaroon ng pangalawang hearing sa Senado. So pinangunahan nga ito ni Senator Bato de la Rosa at saka ni Senator Amy Marcos. Sa tingin niyo po ba dito sa hearing na to ay may patutunguhan? Yun po. Thank you. Alam mo yun, matagal din akong nagtrabaho kasi sa Kongreso ng Pilipinas at saka din sa Senado. Ang pinagtataka ko lang kasi, ang main issue dito ay tungkol sa hustisya. Tungkol dito sa deprivation of liberty. Normally, ang lead committee sana sa Senado ay yung Committee on Justice. No? Committee on Justice. Hindi ko alam kung sino chairman ng Committee on Justice sa Senado ngayon. But maybe isa sa mga abogado na senador. I just don't know kung sino sa ngayon ang chairperson or chairman ng Committee on Justice. Pero ang nagdidinig kasi yung Foreign Relations Committee. And unfortunately, with all due respect to her, kandidato rin siya for election ng Senator. So, nagkakaroon tuloy ng mga haka-haka, duda, and then, of course, everybody knows, kapatid siya ng Pangulo. No? So, yun ang isa sa mga baggage ng ginagawang committee hearing ngayon sa Senado. Is it really intended for the purpose of ferreting out the truth? Or is it intended to save some personalities in the administration? Ganun ang mga tanong eh. Hindi ito galing sa akin o hindi galing sa taong bayan ito na nare-receive po natin. And para sa akin kasi bilang abogado, hindi ko rin masyadong matanggap na hindi ang Committee on Justice kung talagang honest to goodness na talagang hanapin natin yung katotohanan na what could be the reason behind this so-called illegal arrest, arbitrary detention, extraordinary rendition, violation of existing laws, Rome Statute of Republic Act 9851, etc., etc. Ang mas nakakaalam siguro niya yung Committee on Justice. Or kaya siguro dapat a combination of the two committees. Pag pinag-uusapan naman natin dito kasi yung international relations, if there is any that is affected. But remember, yung ICC is not even a sovereign entity. It is not a state. No? Hindi ito isang estado. No? So, sinatanggap na nga natin na wala silang jurisdiction dito eh. Kaya, yun ang aking komento dyan. No? Kaya binaliwala ngayon ng mga members ng Executive Department. Ayaw nilang dumalo. Nung una sabi nila dadalo raw sila. Pero lately nagkaroon ng official communication from the Office of the President na tama na yung unang hearing. Nasabi na lahat ang dapat na sabihin dyan. So, practically is that the so-called session today. Hindi ko rin napanood na, hindi ko na pinanood hindi na rin ako nakinig after hearing about the information na hindi sila dadalo. What for? Tayo alam na rin natin lahat ang nangyari. Wala na tayong malalaman pang iba. Unless meron pang iba talagang dapat nating malaman. Siguro, ang gusto kong malaman na information sana magkano in total ang ginastos ng pamahalaan. Yun ang gusto kong malaman Hindi lang yung magkano binayad doon sa aeroplano. Magkano ang ginastos doon sa mga pulis. 7,000 plus, etc., etc. Gaano kalaki ang perang inubos ng pamahalaan para gawin itong illegal na pag-aresto kay Tatay Digong. Sa dami ng naghihirap na mamamayang Pilipino. Naghihirap, hindi sila makapili ng murang pagkain. Pero kayang-kaya pala ng gobyerno
na gumastos para lang matupad po whatever may be their agenda. Sabi nga ni Attorney Jimmy, politika lang naman talaga lahat ito eh. Talagang sabi ni Senator Robin, napilayan yung PDP laban nung tinanggal nila yung pinaka-rock star namin sa politika, si Tatay Digong, nawala dito. But we don't know if this could be a blessing in disguise. I hope it is a blessing but not a disguise. Na sabi nga, yung kalungkutan ng mamamayang Pilipino sa ginawa nila kay Tatay Digong, lahat ngayon, galit na yung mamamayang Pilipino. Dahil dito sa pagbabaliwala sa ating soberenya, kalayaan, kapayapaan, karapatan ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Sa aking pananalita doon sa naganap na pagtitipon doon sa Paco, noong March 28, nandun doon si Attorney Jimmy, magkasama kami doon. Sabi ko, ang issue dito ngayon ay hindi lamang si Tatay Digong. Ang issue dito mismong soberenya ng bansa, mismong karapatan ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Sinuko natin, binigay natin sa banyaga. Yan ang hindi matanggap ng sambayan ng Pilipino. So, yun lang masabi ko dyan sa pagdinig na ginawa sa Senado. Tapos na ba? O ongoing pa? Tapos na po yata. Yung hearing. Yung hearing sa Senado. In-adjourn na. Kasi wala naman po mga cabinet secretary sa Banser. I think they invoke executive privilege, di ba? Kaya parang flat po ni sa debate naman. Ganda yun. Sana i-contempt niya na rin. Meron. Long press. Meron pa po ba tayong mga tanong? I-clarify lang din natin dun sa question ha. Yung COMELEC Resolution 11061 which implements the online voting was only issued last September 13 of 2024. Tapos, may sumunod na COMELEC Resolution, online voting din, na promulgate ito November 13 of 2024. Tapos, meron din COMELEC Resolution 11081 na promulgate din on November 20 of 2024. In short, hindi tayo late. Hindi talaga kami late, no? Tapos yung information campaign naman ng COMELEC, although meron naman, hindi rin massive, no? Hindi rin massive. And honestly, yung ibang mga lawyers, hindi pa rin alam yung extent ng effects kung ma-implement pa nga, kung i-implement talaga ito, ura-urada ngayong election. Dahil nga, yung information campaign, medyo parang sa tingin ko, honestly, medyo kulang ata.